Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Masuyong tanong kay Martina ni Judy nang sila bumabiyahe na pabalik ng Maynila kinabukasan. Kahit nangako ito sa kanyang tita na ihahatid siya nito bago makapananghali, ay hindi iyon natupad dahil may mga dumating pang bisita at hindi kaagad sila nakaalis. Tumikim siya. Okay na. Wala ka kasing kaimik-imik dyan. Pagdating natin na Maynila, magpa-check up ka ha? Para kasi napapadalas ang pagsakit ng ulo mo. Hindi siya sumagot. Sa party kasi kagabi, ay nagdahilan ulit siya na masakit ang kanyang ulo. Baka kasi mapansin ng mama nito na matamlay siya, kaya nagpatiuna na siya matulog. Naintindihan naman siya ng mga ito at tinahatid na lamang siya sa kwarto. Ayaw pa sana siya nitong iwan, pero pinilit niya ito makihalubilo na lamang sa mga bisita nito. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Bakit ba siya naiinis? Na malaman kung gaano kalulong si Judy sa sabong. Sa simulat sa pool naman ay alam niya na sabongero ito. Dahil sa sabungan pa nga mismo, sila nagkakilala. Pero nito mga nakaraang araw kasi, tila nakalimutan na niya iyon. Halos, sa kanila lamang kasi umiikot ang kanyang mundo. At hindi na sila nagpapanagpo sa sabungan. Pero sa kanyang nakita kanina, nadami ng manok nito at cover boy pa pala ito ng magazine sa sabong. Hindi na niya kinaya. Ang mga katagang sabongero, through and through, ay hindi mawala sa kanyang utak. Naramdaman niya, sinulyapan siya ni Jude. Baka sa pag-alaala sa mukha nito, matulog ka na lang. Gigisingin na lang kita kapag nasa tapat na tayo ng bahay mo. Anito, at bahagya pang hinaplos ang kanyang pisngi. Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Alam niyang mahal si nito. Hindi lang dahil sa sinabi nito, kundi dahil talagang ipinaparamdam nito sa kanya. And she loved him too. Mahal na mahal. Yun nga lang. Ayaw niya sa sabongero. Ayaw niya ng sugarol. Dahil rin marahil sa pagod, puyat, at bigat ng pakiramdam, ay nakatulog siya. Nagising na lamang siya sa mahina nitong pagtapik sa kanyang balikat at pagtawag sa kanyang pangalan. Nagmulat siya ng mga mata. Nandito na tayo. Nakadukbang ito sa kanyang kinauupuan at malapit ang mukha sa kanyang mukha. Dinampian nito ng halik ang kanyang labi. Kung tutusin, dampi lang iyon. Pero parang na siyang sinisilaban. Noong una ay tila tinutukso-tukso lamang nito ang mga labi niya. Ilang sandali pa ay naramdaman niya gumaganti na siya dito. Kung kanina ay ito ang nakadukwang sa upuan, ngayon ay sila nakatunghay dito. Kung paano iyon nangyari, hindi na niya namalayan. Anong kanyang ginagawa? Hindi dapat mangyari ang ganito. Iiwasan na niya si Judy. Ayaw niyang balang araw ay matulad sa kanilang magiging mga anak. Alam niya na masyado ng advance ang inabot ang kanyang isipan. But a relationship with Judy means a lifetime commitment. Pero dahil sa bisyo nito, kailangan na niyang putulin ang kanilang relasyon habang maaga pa, habang hindi pa siya hibang na hibang. Bahagyan niyang tinukod ang kanyang mga kamay sa dibdib nito upang makaayos siya ng upo. Kailangan ko nang pumasok. Baka magtaka na si tita. Ano niya dito? Lumiti ang binata. Hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. So, saan tayo bukas? Tanong nito. Umiling siya. May interview ako bukas. Kailangan niyang seryosohin ang paghahanap ng trabaho. Para hindi na siya mapilitang tumulong pa sa restaurant, mas magiging madali para sa kanya ang paglimot kay Judy kapag hindi na niya ito nakita. Sasamahan kita. Ano ito? Lumapit ito at takbang muli siyang hahalikan. Pumiksi siya. No. Mabilis siyang sagot. Nakakahiya naman. Baka may mga kailangan kang ayusin.
I'll be fine, dagdag niya. Dahil nakita na bumalati ang pagkabigla sa mukha nito. Pinilit niya ngumiti. Tumango ito, pero bahagyang kumunot ang noo. Umibis ito ng sasakyan at tinalalayan siya sa pagbaba. Salamat, sabi niya. Nang iabot ito sa kanya ang bag niya. Hindi mo man lang ba ako pagkakapihin? Tanong nito. Tumingin siya sa kanyang relo. Gabi na. Maaga pa ako bukas. Tinitigan siya ni Judy. Tila inaarok kung ano ba talaga ang kanyang damdamin. Okay, sige. Magpahinga ka na. Anito. Bago siya ginawaran ng halik sa noo. Tumalikod na ito. Hindi pa nakakalayo sa sasakyan nito. Umagos na ang kanyang mga luha. Bakit ba kasi? Hindi na lamang naging basketball, or racing, video games, or gardening ang naging pastime nito. Sa lahat naman ng pagpapalipasan ng oras, sabong pa. Kapag hindi niya pinigilan ang kanyang nararamdaman, mamamatay din siya sa sama ng loob. Tulad ng kanyang mami, baka balang araw ay magsisisi siya kapag nakita na hindi na nila kayang ibigay ang pangangailangan ng kanilang magiging mga anak. Hindi ko talaga alam kung bakit ako iniiwasan ni Martina ani Jude kay McCoy. Para silang nasa pisina ng araw na iyon. Hinihintay lang nila ang pagdating ng kanilang kliyente na nagbabalak magpatayo ng resort sa isang bayan sa Batangas. Ano na naman ba kasi ang ginawa mo? Kastigo agad sa kanya ni McCoy. Wala. Pabilis siyang sagot. Wala naman talaga siyang nalalamang ginawa niya na maaaring ikagalit sa kanya ni Martina. Lumabi si McCoy. Tila hindi naniniwala sa kanya. Wala, talaga? Umiling siya. Isang linggo na siyang nag-iisip kung ano ba ang kanyang nagawang mali, pero wala talaga siyang maisip. Hindi mo hinipuan? Automatikong pinalo niya ang ulo nito nang nakarol yung blueprint. Gago. Huwag ito magkakamaling asarin siya. Dahil kapag hindi niya nagustuhan, ang sumunod itong sasabihin ay yung silya na ang kanyang ibabato dito. Inayos ni McCoy ang nagulong buhok. Bakit hindi mo tanungin? How? Hindi ko nga nakikita Irita niyang sabi. Sinabi niya kay McCoy na ilang beses na siya nagpupunta sa bahay ng mga ito. Hindi na ito matsyempuhan. Kesyo, may na-applyan daw o interview o kaya wala. Minsan naman, pumunta siya ng linggo, tulog pa daw ito at ayaw magpagising. Ni ang cellphone nito ay unattended. Umiling si McCoy. Baka hindi ka lang talaga type. Marahas siyang napatingin dito. Yun nga kaya ang dahilan kung bakit. Iniiwasan siya ng kanyang nobya. Para nagsimula nga itong manamlay sa kanya na manggaling sila sa beach. Hindi lang ba nito kayang sabihin sa kanya na ayaw nito sa kanya, kaya umiiwas na lang ito. Pero ibang sinasabi ng mga titig nito sa kanya, ng halik nito sa kanya. Ganoon ba ito kagaling magdrama? Sa bagay, si Konsehal nga ay napaniwala nito. Minsan ko pa lamang siya nakikita, pero alam mo, wala pa ako nakitang babaeng tumitig sa'yo ng ganoon, Judy. Iba. Kaya kahit gusto ko sanang sulutin, hindi ko na itinuloy Tumigil ka na. Ani Judy, na hinawakan ng sandalan ng isang upuan. Bahagya pa niya yung iniangat, kaya lumayo si McCoy. Tumama ito. Ito naman, hindi na mabiro. Baka busy lang yung tao. Pero kailan ba, inuna ni Martina ang paghahanap ng trabaho ay sa kanya. Hindi siya kumbinsido. Something really was wrong. Martina, pwede ba tayo mag-usap? Ani Jude sa dalaga. Dahil hirap na hirap na siyang tiyempuhan ito. Maagang-maagang siyang tumambay sa harap ng bahay ng mga ito ng araw na iyon. Nang makita na itong lumabas ng bahay, pinigilan niya ang sariling hablutin ito at kidnapin na lang. 2 linggo na ito ang hindi nakikita. Misa-misa niya ang nobya.
Parang nagulat ito nang siya ay makita. Ngumiti ito, pero halatang pilit. Malilate na ako, Jude. Sagot niya. Jude. Parang siyang sinaksak sa narinig na tinawag nito sa kanya. Ihahatid na lang kita para habang nasa daan tayo, makapag-usap tayo ng maigi. Umiling ito. Mas maganda siguro kung wag na lang. Yumuko ito. Kumunot ang kanyang noo. Kung dati, ay iniisip na niya, baka nga busy lang ito. Ngayon, sigurado na siya. Iniiwasan nga siya nito. Pero bakit? Tumikim siya. Masyado ba akong mabilis? Nakakasakal ba ako? Tumaraw ito sa likuran niya. Tila hindi nito narinig ang kanyang sinabi. Sa mga sandaling iyon, para mas importante para dito, ang makapara na masasakyan. Huminga siya ng malalim. Napakasakit para sa kanya na nakakaya siya nitong baliwalain. Kung iyon ang kinagagalit mo, sorry. Binabawi ko na lang muna ang lahat ng sinabi ko at ginawa ko. Kunwari, wala na lang muna akong sinabi. Muna. Hindi kasi niya kayang mangako na hindi na ulit sasabihin at gagawin iyon. Kaya may muna. Nakahanda siya maghintay. Masyado lang yata kasi siya nagmamadali. Umiling ito. Jude. Anito. At tumingin sa relo nito. Nalaglag ang kanyang balikat. Please. Martina. 5 minutes lang. May nasabi ba ako na ikinasama ng loob mo? Umiling ito. Hindi ikaw ang may problema, Jude. Ako. Kumunot ang kanyang noo. Hindi na ito maintindihan. Pumikit ito. Huminga ng malalim. Nagkakilala tayo. Dahil muntik akong ibenta na nawawala sa sariling madrasa ko. Mahinang sabi nito. Nagtagis ang kanyang bagang. Kapag kanyang naalaala, ang tungkol sa mudik na nito ay kapahamak, kinikilabutan siya at parang gusto niyang pumatay ng tao. It was fortunate that he was at the right place at the right time. Suminghot ito at naglabas ng panyo mula sa bag at ipinunas iyon sa gilid ng mga mata. Noong maliit pa ako, masaya kami. May mami ako na nagmamahal sa akin. May pamilya ako. Pero nagumon sa sabong si Daddy. Namatay ang mami ko. Nawala ang lahat ng kabuhayan namin. Kumunot ang kanyang noo. What was she driving at? What's that got to do my feelings for you? Tanong niya dito. Nagangat ito ng tingin. Ngayon lamang inakitang ganong kaseryoso ang ekspresyon sa mukha nito. Parang hirap na hirap. Parang lungkot na lungkot. Malaki, Jude. Anito? At tuluyan ng umagos sa mga luha. Bago pa man siya makapagsalita, pinara na nito ang isang taxi at mabilis na sumakay doon. Abang ang kanyang mga labi, nakatitig lang sa papalayong taxi. Naintindihan na niya ang ibig nitong sabihin. Ilang beses na bang may nag-alburutong babae. Dahil sa labis sa pagmamahal niya sa mga manok, hindi na niya mabilang at wala siya ng pakialam. Pero ngayon, dumating na matagal na niyang pinakahihintay at sa pagkakataong ito, alam na niya ang gagawin. Hey, Makoy, kumusta? Ani Martina. Nang mapagsinang lumapit sa kanya, habang siya ay tumatawa sa may cash register, parang tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Lihim siyang limingalinga. Kung andito si Makoy, malamang, andito rin parang si ang gaga. Pagkatapos ng iwanan si Judy, nung nakikiusap ito sa kanya, na kanyang kausapin, ngayon, hahanap-hanapin niya. Wala siya, ngisi ni Makoy. Nag-init ang kanyang pisngi. Hindi ko naman, umiling siya. What was the point of denying? Humugot siya na malalim ng paghinga. Nasaan siya? Nagkibit balikat si Makoy. Andun sa La Union, nagmumukmok. Anito? Pinadala na ang lahat ng trabaho doon. Ayaw na muna niyang lumuwas. Bakit naman?
Tanong pa niya. Bahagya itong ngumiti. Ano ba kasi ang ginawa mo doon? At parang gusto na magpare. Mismit siya. Hay nako, magkaibigan nga kayo. Lahat na lang sa inyo joke. Iiling na sana siya na mapansin ang pagbabago sa mukha nito. Seryoso na ang mukha. Martina, anito? Nawala ng kangiti-ngiti. Can we talk? Tinitigan niya ito. She could tell it was serious and that it was about Judy. Tumango siya. Manang Tessie, ikaw na nga muna dito. Ano yan sa kusina? Wala siyang a-applyan ngayon. Kaya may nabuti na niyang tumulong muna sa restaurant. Tumayo siya. Sumunod si McCoy sa isang lamesa sa gilid. Ayaw niya magkwento sa akin. But I can sense na ikaw ang dahilan. Ano to na makaupo? Umiling siya. Ang haba naman ng kanyang hair. Kung sasabihin niyang siya ang dahilan ng pagmumukmuk daw ni Judy. McCoy, hindi ko alam. Siguro makakatulong kung bibigyan mo ako ng bits and pieces. Anito? Di ko kayang tingnan ang kaibigan ko na nagkakaganoon. Martina, tinitigan niya ito. Umiling siya. Please, Martina. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung may kinalaman ba ako sa sinasabi mo na pagmumukmuk niya. Pero nakakahiya, McCoy. Ang bait niya sa akin. Tapos ganoon pa ang sinabi ko sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya. Tila pa natatakot itong sumapad. At baka hindi na ituloy ang kanyang sasabihin. Kulang na lang kasi. Sabihin ko na kahit anong mangyari. Ay hindi ko papatulan ang isang sabongerong tulad niya. Ano yung yumuko? Bahagyang kumunot ang noon nito. Teka lang. Natatakot ka ba sa sabongero? Bakit? Dahil ba sa daddy mo? Nagangat siya ng tingin. Alam mo tungkol sa daddy ko. So, may nasabi sa'yo si Judy. Umiling ito. We knew your dad. Anito? Oo nga pala. Iisa lang ang mundo ginagalawan ng mga ito. Tumingin siya sa kawalan. Naintindihan mo ba ako, McCoy? Natatakot ako. Tumango ito. Pero mahal mo si Judy. Mugot siya na malalim ng paghinga. Hindi iyon ang issue. Ngumiti ito. Wala kang dapat ikatakot. Tinitigan niya si McCoy. Anong ibig nitong sabihin? So, you don't know, do you? Anito? Di ba sinabi sa iyo ni Judy na hindi siya nagsusugal? Hindi lahat ng pumupunta dito ay sabongero. Kumunot ang kanyang noo. Anong hindi? Noong una siguro, hindi ko akalain na ganun kalala. Pero nakita ko ang mga trophies. Nakita ko ang magazine. Cover siya, McCoy. Sabongero. Through and through. Sagad sa buto. Nakita mo pala iyon. Pero base sa iyong reaksyon, I can say na hindi mo binasa ang article sa magazine. Umiling siya. Hindi ko na kailangan basahin pa. Para ano pa? Ngumiti ito. You should read it. Yun nga lang, at your own risk. Ngisi nito. Anong ibig mo sabihin? Tumayo ito. Wait lang. Naglakad. Palapit sa mga promo girls. At kinausap ang mga iyon. Yumuko ang isa. At may hinanap sa magazine rack at na makita ang hinahanap ay iniabot kay McCoy. Humugot si McCoy ng ilang dadaanin at iniabot iyon sa babae na nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ngiti-ngiti si McCoy na lumapit sa kanya. Inilapag nito sa lamesa ang biniling magazine. Nagrigo daw ng kanyang puso. Picture pa lang ni Judy. Ganito na ang kanyang reaksyon. Paano na lang kapag andito ito sa kanyang harapan? Hinaplos niya ang mukha nito sa larawan. Anong gagawin ko dito? Tumawa si McCoy. How long have you guys know each other? 2 months. Tumango siya. Mga ganun nga. So, wala nga siguro kayong chance para makilalang mabuti ang isa't isa. Read the article. Matutulungan ka niyan.
Pati favorite color niya ay andyan. Though, hindi yata na-mention dyan na mayroon siyang tattoo na nagsasalpukang manok. Lalo siyang kinalabutan. See? Pati tattoo ay manok. Tapos sasabihin ni McCoy na hindi ito sugapa. May tattoo siya? Saan? Tanong niya sa kaibigan ni Judy. Pilyo itong ngumiti. That's for us to know and for you to find out. Anito? Nag-init ang kanyang pisngi. Ngumisi ito. Marahil. Lalaki na itong namula ang kanyang pisngi. Actually, hindi naman censored na tulad ng sa puwet o pinandilatan niya ito. Malakak si McCoy at tumayo. Aalis ka na? May entry kami sa derby ngayon. Sana manalo. Wish me luck. Tumango siya. Good luck sa'yo. Bago tutuluyang lumayo, ginagap nito ang kanyang kamay. For the record, ako ang nahihiya kapag pumupusta iyon. Kindat ito sa kanya. Mas malakas pa pumusta ang mga boys niya. Nang makalayo si McCoy, muli niyang tinitigan ang magazine. Kung hindi lang niya naisip na baka may makakita sa kanya at masabihan siyang nababaliw na, ay ayakapin niya iyon. Sinimulan niya iyong buklatin. May warning si McCoy. Read at her own risk. Anong ibig nitong sabihin? Bakit masyadong binuhay ni McCoy ang kanyang kuryosidad? Ang title ng article, The Other Side of Judy. A glimpse at a champion breeder's heart. Breeder, ibig sabihin, nagpapalahi. Nagpapalahi lang ba si Judy ng mga manok? Ang pangalan nag-interview at sumulat ng artikulo ay kanya nang narinig na isa sa mga kinikilalang manunulat sa larangang iyon. May mga pictures doon. One, show Judy on a college graduation. Scholar daw nito ang dalawang estudyanteng iyon na anak ng tauhan nito sa farm. Ayon pa sa artikulo, napunta daw sa tuition fee at allowance sa mga ito ng 4 na taon ang napanalo ng premyo ni Judy sa isang big-time derby. Ang isa naman ay parang Christmas party na para sa mga bata na anak ng mga tauhan at kapitbahay nito sa probinsya. Ito pa mismo ang namimigay ng mga regalo. Nasabi rin doon na hindi na lang iilang beses ito nag-host ng derby at ang proceeds ay napunta sa pondo ng ilang mga may sakit ng cancer, bone cancer, ang kinamatay daw ng papa nito. Kaya iyon ang napili nitong tulungan. The list went on until she could no longer recognize an A from an O. Ilan makasi sa luha ang kanyang mga mata. Isang bagay ang kanyang napatunayan sa kanyang nabasa. Hindi sugarol si Judy. Pinagpatuloy lamang nito ang naibang pamana ng ama nito. Hindi dahil gusto nito magpakasuga pa sa sabong, pero dahil marami ang nakadepende dito. Kasi ito sa ginagawa nito. Hindi daw ito pumupusta na malaki sa mga manok nito dahil may mga financier naman ang kitiwala sa kakayahan ng mga palahin nito mga manok. Mahal lang nito ang pagmamanok, a legacy from his father